Tatlo ang inaresto ng NBI dahil sa umano'y panghahak ng private at government websites. Kabilang umano rito ang IT officer ng isang media outlet. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si Elaine Fulgencio. Elaine, sino-sino yung mga inarestong individual na sangkot nga dito daw sa hacking sa private at government websites? At lahat ba sila ay konektado nga sa media outlet? Cheryl, kinumpirma nga ng National Bureau of Investigation na nahuli itong mga hacker ng hack dito sa mga government offices dito sa bansa. Kabilang dyan yung isang empleyado ng isang media outlet dito nga. At hindi pa natin, kinukumpirma pa natin, sinusubukan natin kuhanan ng pahayag itong boss di umano nitong isang hacker na nahuli ng NBI na nagtatrabaho nga dito sa isang media outfit kung saan itong boss niya daw mismo yung nagsasabi sa kanya na i-check itong mga ilang website kung vulnerable ba ito na ma-hack or kung kaya ba itong ma-hack ng mga hacker. Kasi ang ginagawa daw nitong ating isang subject na nahuli ng NBI, usually nag-check siya ng mga vulnerabilities itong mga website gaya ng sa National Security Council, Armed Forces of the Philippines at itong mga website ng mga LGU. And after that, basta kanyang confession, binibigyan niya daw itong mga nakita niya, yung mga napasok niyang site doon sa sinasabi niyang boss dito nga sa media outfit na ito. Cheryl. Yung tatlong mga nahuli, magkakakilala ba sila? Actually, ang sabi nila, kabilang sila sa isang grupo. Kumaga sa cyberspace, meron silang mga grupo-grupo dito ng mga hackers. And nagkaroon sila ng meet-up this week lang kung saan nagkaroon ng chief informant itong isa sa mga kasamahan nila at nagsabi nga sa NBI na magkakaroon sila ng meet-up nitong grupo na to. Doon na nagkasanang hackers operation ng NBI kung saan nakuha itong tatlong hackers na matagal na daw minamanmanan ng NBI. Noong 2016 pa, natutunugan na nila itong grupong ito dahil nga minors pa sila that time. Tinatrack lang nila kung ano-ano na yung mga ginagawa nila hanggang ito nga nagkaroon na ng tamang timing at nakuha itong tatlong subject. Paano raw natukoy ng NBI yung mga suspect? Although sinabi mo, 'di ba, ay matagal na, baka bata pa lang or in 2015 ay binabantayan na sila. Yes, Cheryl, 2016, binabantayan na itong mga to dahil natutunugan na nga nila. And nung nagkaroon sila ng hot pursuit operation, nakuha yung mga device, yung mga gamit nitong mga subject. Dito nila nakita yung mga past databases na na-hack nila, mga bangko, kabilang na nga dyan yung AFP, NSC, at ilang private companies na napasok din nila yung database. At ayon sa NBI, medyo importante yung ibang dokumentong nakuha nila, lalo na dito nga sa Armed Forces of the Philippines at National Security. Kinumpirma din kanina ng NBI kasi tuloy-tuloy yung pagtatrack nila kasi marami sila dito sa grupong ito. So ongoing din yung kanilang follow-up investigation doon sa iba pang posibleng kasama nung tatlong na-aresto. Nagkaroon na ba o nabigyan na ba ng pagkakataon magbigay ng kanilang statement yung tatlong na-aresto at ano ang sabi nila? Yes, yung isa doon sa na-aresto na si alias Kangkong, or sinabi niya kanina sa kanyang confession, na-impress na rin sila kahapon at nabanggit nga niya, inamin niya mismo na siya ay empleyado nitong media outlet na ito at yung pangalan ng kanyang boss na kabilang din sa mga tinuturing na cybersecurity experts dito sa bansa. Cheryl. Ano ang kahaharapin na kaso ng mga suspect? At kasama rin ba yung media outlet na kinabibilangan ng suspect sa iimbestigahan? Yes, kinumpirma ng NBI, Cheryl, na magpapadala sila ng subpoena para kuhanan ng pahayag itong sinasabi nga na boss umano itong isa sa mga hacker na naaresto nila. At isang pa na yung reklamo laban dito sa tatlo na paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Cheryl. Okay. Ano ang background ng dalawa? Kasi sabi mo, yung isa ay connected, di ba, sa isang media outlet. Yung dalawa? Yung dalawa, Cheryl, yung isa is nagtatrabaho dito sa BBC, isang malaking company, isa siyang IT expert doon. And yung isa naman is graduating student ayon sa NBI. Cheryl. Ano ang next na process? Ano ang mangyayari after this? I-turn over na sila dito sa NBI jail dahil naisang pa na rin yung reklamo laban sa tatlo and pagkakaroon din sila ng investigation tungkol nga dito sa isang cybersecurity expert
boss umano nung isang suspect. At ayon nga sa bagong director ng NBI, mandato niya na papaigtingin at mas lalaliman pa yung investigasyon dahil nga dito sa talamak na cybercrime na nangyayari ngayon, lalo na yung mga hacking sa mga government agencies, sa websites, at hindi daw nila titigilan yung pag-imbestiga dito sa iba pang kasamahan itong tatlong nahuli. Seryo. At maliban nga dito sa government agency, sabi mo rin may mga private, lalo na may mga bangko. I mean, gaano ka grabe or kalala yung hacking na nangyari? Kasi yung sa bangko, nakita daw nila may mga transactions doon, may mga details ng mga tao na nandoon sa bangkong yon, and i-verify din nila isa-isa yung mga bangkong nakita nila doon sa devices nung tatlong nahuli. May punto ba or umabot pa sa punto na may nakukuha silang pera? Yan yung i-validate pa ng NBI kasi base doon sa device na nakita nila, may mga transactions eh. So, i-verify din nila sa bangko kung talagang nawalan or nakuhanan ng pera yung mga biktima ng bangkong iyon. Seryo. Na yung transactions na yon ay gaano kalaking halaga or maliliit lang na halaga? Hindi pa nasabi ng NBI kung gaano kalaki, kung meron mang nakulimbat itong mga hackers na ito. Subject for verification pa yan sa mga bangko. Alright, maraming salamat, Elaine Fulgencio.